Hello class, good morning. This is Father Joel again, your teacher in Religion 10. And before we start our class, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, we thank you for this beautiful morning, for giving us the wonderful gift of wisdom. And we pray for the safety of everyone. We pray for our family. We pray for our frontliners. And we pray that we may always be united in your heart. Despite this pandemic, despite the social distances, I know that our hearts will always be united whenever and wherever we are gathering as one family of yours. Lord, protect us always and give us the strength to endure all the sufferings caused by this pandemic. We pray that everyone will be safe and all of us will always be guided in all our endeavors in this what we call new normal. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as to us the beginning is now and will be forever. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Again, good morning class. Ngayong araw na itong ating topic o pag-uusapan ay yung tinatawag natin na kalayaan. Malamang kayong lahat ay nagtatanong, ano ba itong kalayaan? Sapagkat ito lagi ang sigaw ng mga kabataan. Malaya kami, gusto naming maging malaya. Pero nasisigurado ko, marami sa atin ay mali ang pagkakaunawa ng kalayaan. Marami sa atin, pag sinabing malaya, I can do whatever I want. Ito man ay mabuti, ito ay masama, basta malaya ako. And that is a wrong notion of freedom. Kaya nga laging sinasabi, malaya akong magsalita. Paano naman kung nakakasakit ka ng iyong kapwa? Malaya akong gawin ang gusto ko. Paano naman kung yung kalayaan ng ibang tao ay siya mong hindi nabibigyan ng kalayaan? Ibig sabihin, malaya ka, gusto mong malaya ka. Sa kalayaan mo, hindi mo naman nabibigyan ng pagkakataon na maging malaya ang iba. This is a beautiful topic, and believe me, ano? Kaya itong ating pag-uusapan. Sabi nga, ano ba ang kalayaan? Kung ako'y tatanungin, itong gusto kong sabihin sa inyo, ang kalayaan ay isa sa pinakamagandang regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi niya tayo ginawang robot. What do I mean? Siyang lumikha sa atin, pero hindi niya kinontrol kung anoong tama, kung anoong dapat, kung anoong hindi at natin dapat gawin. Malaya tayong hinayaan ng Diyos na pumili sa Kanya. Bakit? Sapat gusto ng Diyos, kung susunod tayo sa Kanya, hindi napipilitan. Gusto ng Diyos, kung gagawa tayo ng mabuti, hindi napipilitan. Gusto ng Diyos, kung mamahalin natin siya, hindi tayo napipilitan. Kaya nga, ang tanong naman ng mga tao ay ganito, bakit hindi na lamang inalis ng Diyos ang kalayaan natin para hindi tayo magkamali? Kasi in the first place, nang likhain tayo ng Diyos, alam niya na dahil sa ating kalayaan, pwede tayo magkamali. Kasi nga, may option tayo, piliin ang mali at hindi ang tama. Piliin ang masama at hindi ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito ang tatandaan natin. Ang kalayaan ay sagisag ng pag-ibig ng Diyos sapagkat hindi niya kinokontrol ang ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga, sabi nga po, ang pag-ibig ay tunay na pag-ibig kung ito ay mapagpalaya. Not in the sense na iniisip natin na sige, umalis ka sa akin. But hindi, kundi yung malayang pagpili sa pag-ibig. Well, sabi nga natin, pag-uusapan natin, ano ba yung freedom? Freedom is the capacity to act or not to act. Power to perform or not to perform, to do or not to do. You see, freedom is to act or not to act. Ikaw, nasa sa'yo, pipiliin mo. Gagawin mo o hindi. Now, ano yung dapat mong gawin? Mabuti. The object of freedom is none other than good. Kapag ikaw ay pinipili mo ang mabuti, yun ang tunay na kalayaan. Kapag hindi mo pinipili ang mabuti, ibig sabihin, that is an abuse of freedom. Because freedom is doing something that is geared towards what is good. Yan ang kalayaan. Now, the truth is the object of the will. Ano sabi nga? Ano ba yung gugustuhin mo lagi? Katotohanan. Kaya nga, kung ang gugustuhin ng isipan mo katotohanan, nalalayo ka doon sa tinatawag natin na object of the will. Now, sabi nga dito, when does one become free and unfree? One becomes free when he or she does good, and one becomes unfree when he or she does evil. You see? Kapag gumagawa ka ng tama, nagiging malaya ka. Kapag gumagawa ka ng mali, hindi ka nagiging malaya. Kasi inaabuso mo ang kalayaan. Kasi parang sasabihin niya, bakit naman ganun, Father? Parang hindi naman, ang gulo naman yata noon. Tatandaan natin, ang kalayaan ay ibinigay ng Diyos upang piliin natin ang tama, katulad ng sinasabi ko kanina. Kaya nga, kapag ginamit natin ang kalayaan sa pagpili ng masama, that is what we call an abuse of freedom. Because
choosing evil will offer nothing but slavery. Nagiging alipin ka ng masama. Hindi nyo ba napapansin yun? Kuminsan, sa paggawa natin ng masama, hindi natin alam kung tama o kung kailan ba tayo lalaya. Di ba? Sa mga bisyo. O yan, bisyo mo ng pag-ML, bisyo mo ng paninigarilyo, paglalasing, pagsusugal. Kapag naging alipin ka nito ng mga masasama, napakahirap na makalaya dito. Sapagkat ikaw ay itatali nito sa masama. To be free is to do good. And this is what we call authentic freedom. Authentic freedom, let me repeat, is the freedom to do good at all times. Sana lagi niyong pipiliin kung anong tama. But authentic freedom is not the right to say anything, is not the right to say and do anything, but to do good. You see? Malaya po ako. Sabihin ko ng gusto kong sabihin kahit masama. No. Malaya po ako. Gawin ko ang gusto kong gawin kahit masama. No. But true freedom is doing what is good. To be growing as full persons and children of God is to share in the life of Christ. You see? That's what I was telling you. Malaya nating pipiliin ang pagsunod sa Diyos. This means to live like Christ. Mabuhay katulad ni Kristo. To share in the life of Christ includes loving service of others. It is to share in His mission as sent by the Father. You see? Ang kalayaan natin, gamitin natin sa pagmamahal sa Diyos. Ang kalayaan natin, gamitin natin sa pagmamahal natin sa kapwa. Hindi sa pang-api sa kapwa. Hindi sa paggawa ng masama. True freedom is always allowing ourselves to be the true person that we are when God created us. The very fact that reason and will are imperfect, there is a need for the Lord to guide them. O nga naman, totoo. Di ba kung minsan, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Nagkakamali tayo ng gusto, nagkakamali tayo ng pag-iisip. Kaya nga, paano natin masasabi na ang pipiliin palagi natin ay tama? Lalo tigit, kung hindi naman natin na-form ng mabuting ating isip. At ang ating pinipili ay kung ano yung lamang gusto natin na makamundo at makasarili. Now, left on our own, there is the tendency to abuse freedom and follow our own whims and caprice. You see? Abuse of freedom. When we follow our whims, yung gusto lamang natin, at yung ating mga kapritsyo, sabi nga. Bakit? Kasi these are imperfect. Kasi nga, laging ang ginugusto ng ating katawan at isipan ay yung mga bagay na pangsarili lamang. And so, once and for all, we always have to choose what will please God and what will make us closer to our brothers and sisters. Concisely, laws are there. May mga batas, di ba? Batas ng Diyos, batas ng simbahan, batas ng ating pamayanan. Supposedly, all these laws are meant to guide our freedom so that we will always choose what is good. Di ba? Bakit ba may batas na nililikha? Ang batas, supposedly, at least, the ideal of law is not to enslave us. Di ba? Sabi ni Jesus, di ba, sa mga batas ng Sabat, sa mga batas ng pagpapagaling, sabi niya, ang batas ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa batas. Kaya nga, kung ang batas ay mapangalipin, kung ang batas ay sisira sa magandang pagkatao natin, hindi ito tunay na batas. Sapagkat ang tunay na batas ay dapat ay siya ang mag-aakay sa atin upang piliin palagi natin ang tama. Laws provide criteria for judging who we are and how we should act. Tama. And help our moral development, especially the formation of our conscience. Kaya nga, lalo tigit, ang 10 utos ng Diyos. Those are laws which will help us form our conscience. Anong tama? Anong mali? Anong hindi dapat natin gawin? Now, it also provides stability and consistency in our lives by acting as a constant and reliable point of reference. Para hindi tayo maligaw. Kaya nga lamang nakakalungkot, lalo tigit ang mga batas ng ating estado. Kung minsan, ang batas ng estado, ng nililikha ng ating mga mambabatas, kung minsan, hindi makatarungan. O kung minsan, ay hindi makadiyos. Kaya nga, pipiliin palagi natin ang batas na tunay na magpapalaya sa atin bilang mga anak ng Diyos. And it challenges us by stretching us in view of an ideal or correcting us by illuminating our faults. Yun naman talaga. 'Di ba? May mga penal laws tayo. Minsan binibigyan tayo ng ikangay kaparusahan kung tayo nagkaroon ng pagkakamali at binibigyan din tayo ng tamang
paggabay upang lagi nating pipiliin kung anong tama. However, we are reminded of the principle, what is legal is not necessarily moral. Example, ang batas ng aborsyon. Maaaring ito sa ibang bansa, naging batas ito. Pero pwede ba natin sabihin na ito ay moral? No, it will always be immoral. Death penalty. Sasabihin, kung ito ay magiging batas muli, sasabihin ba natin ito ay moral? Hindi. Because what is legal is not necessarily moral. What is moral are those things which will tell us to do and choose always what will please God. Law that is parallel or in accordance with the divine law, with the natural law, sa batas ng Diyos at batas ng kalikasan. Kung ang batas ng tao ay aangkop doon sa batas ng Diyos at batas ng kalikasan, pwede nating sabihin, that is a moral law. Otherwise, if that contradicts God's law, human law will always be considered immoral. Now, more deeply, the law of God is founded on love. Founded on love. Itong tandaan nyo, ang pundasyon ng anumang batas dapat ay pag-ibig. Lalo tigit, ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos na nakaangkla sa pag-ibig ang siyang tunay na mapagpapalaya sa atin. It doesn't serve the interest of the few. Hindi para sa ilan lamang. It respects the dignity of each person. It aims for the protection of the rights and freedom of everyone. The law of God brings peace and joy. Tandaan nyo ito ha. Ano ang nagagawa ng batas? Mahalin tayo, bigyan tayo ng kapayapaan, bigyan tayo ng kaligayahan. Igalang, irespeto ang dignidad ng bawat isa at hindi yung pansariling kagustuhan lamang. Now lastly, our moral conscience helps us in determining the morality of our acts in the given situation. Ito tatandaan natin. Ang konsensya natin, parang ito yung tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin kung anong tama at kung anong mali. Pero, dandahan kayo. Kasi kung minsan, ang konsensya natin pwedeng mali. Lalo tigit kung hindi natin hinubog ang konsensya natin ayon sa batas ng Diyos. Kaya kung minsan sabi natin, may mga taong tinatawag tayo, wala kang konsensya. Bakit? Kasi itong taong tinatawag nating walang konsensya, hindi niya nalalaman kung anong tama o mali. At hindi niya nadidistinguish kung ang ginagawa niya ba ay tama o mali. Now, what is the role of the church in this what we call freedom and promotion of conscience? Now, the church, ang simbahan, all her members is there to be sacrament of salvation. The church is the sacrament of salvation. Sa simbahan na andun yung kaligtasan. But of course, kung ito ay malayang yayakapin ng tao, kung malaya niyang tatanggapin ng Diyos, at kung malaya niyang susundin ang kalooban ng Diyos. The church is the visible plan of God's love for humanity. Ang Diyos ang nagtatag ng simbahan na ito. Tandaan niyo. Nang sinabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang simbahan. And when Jesus Christ on the Last Supper, He said to His apostles, do this in memory of me. That was a command telling us to continue giving Christ as a church sa mga apostol niya ibinigay. At kami mga pari ngayon ang nagpapatuloy ng gawa ng mga apostol. Kaya nga, ito pa rin ang makikita ninyo sa ating simbahan. Walang pilitan. Hindi ka naman pinipilit magsimba. Sapagkat ating iginagalang iyong kalayaan. Kung ikaw man ay magsisimba, ang gusto namin, malaya mong pipiliin. Pero, ito nga, there is that abuse of freedom. Kung ayaw, ayaw. Pero dito sa Santo Rosario Academy, we want you to be formed who will always have a moral choice. Palagi mong pipiliin ang Diyos. Palagi mong pipiliin ang kabutihan. Now, what is the role of the church? Two things are asked of us given the freedom. Be responsible and be respectful. Be responsible. Kung ano man ang kalalabasan ng iyong pinipili, tama o mali, panagutan mo ito. Dahil malaya mong pinili. At irespeto natin ang kalayaan ng bawat isa. Hindi ibig sabihin, sabi ko nga kanina, ay malaya ako. Sa kalayaan mo naman, iyon namang tinatransgress ang kalayaan ng iba. That's not freedom. Halimbawa, of freedom of speech. Pwede kong sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin. Paano naman kung ang sinasabi mo ay makasisira ng iyong kapwa? Paano naman ang kalayaan niyang independe ang kanyang sarili? Paano naman ang kalayaan niya na hindi masiraan? See, our freedom
is not absolute. Tandaan niyo ito. Our freedom is not absolute. Our freedom, we are free only until the point that we don't transgress the freedom of others. Kung ang kalayaan mo ay humahad lang sa kalayaan ng iba, that's abuse of freedom. Ang kalayaan ay pagrespeto sa kalayaan ng bawat isa. Because of freedom, we are responsible for all our actions. To be responsible as two faces. Una, to be accountable. Ay, panagutan mo. And for all our actions. And of course, the ability to respond to the situation. Kaya nating tumugon kung saan tayo tinatawag at malaya natin palagi itong pipiliin. The call to be responsible is an ongoing task for all of us. Tatandaan nyo yan. Lagi dapat maging responsable tayo. We remain free through God's grace. Paano tayo nagiging malaya? Sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo nagkakasala, hindi tayo nagiging malaya. Pero kapag tayo namumuhay sa grasya ng Diyos, nagiging malaya tayo. At itong hangad ko sa inyo mga kabataan, lalo tigit sa inyo mga aking estudyante, sana malaya nyo palaging piliin ang Diyos. Huwag kayong paalipin sa pagiging makamundo at sa pagiging makasalanan. Now, how can we remain free? We have to limit our frailty, our weakness, and our vulnerability. And how can we do that? Live in the grace of God. Di ba? Kapag palagay mo, alipin ka na ng kasalanan, magkumpisal. Palayain mo yung sarili. Kapag sa palagay mo, alipin ka na ng pagiging masama, palayain mo yung sarili. It is always our decision, a free choice to go for what is good. Now, history tells us how we have turned away from God and deceived and became slaves of sin. There were times we abused our freedom. When we choose evil, then we become slaves of sin. Now, it's always the point of being responsible. Sana maging responsable tayo. Piliin mo kung ano yung tama. Huwag mong hayaan na ang pipiliin mo lamang ay kung ano yung mali. Sapagkat ang pagiging responsableng individual, tandaan mo yan, ay pagiging tunay na alagad ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Dahil tayo anak ng Diyos, sino bang magulang na ang gusto ang kanyang anak ay mapahamak? Wala naman. Anak tayo ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos maging responsable tayo at pipiliin natin kung ano ang tama. Sana sa araw-araw na buhay natin, pipiliin palagi natin kung anong tama. Make a wise and free decision in your life by choosing what is good. By rejecting any kind of evil that will enslave you. By the virtue of freedom, every person is responsible and accountable for his or her actions. Everyone is called to exercise authentic freedom to remain and become a more free individual. Now, when I say, what is authentic freedom? Authentic freedom is choosing what is good. Because, let me tell you again, not everything that we want is good. Because of the limitation of our mind, the frailty of our human heart, because of the sins that we have committed, maraming pagkakataon, hindi natin pinipili kung ano ang tama. Mga mahal kong mag-aaral ngayong araw na ito, sa ating lesson na ito, isa lamang naman ang gusto kong iwanan sa inyo. Ang kalayaan ay ang pagpili ng tama. At ang kalayaan ay simbolo o palatandaan na minamahal tayo ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, kokontrolin niya tayo na parang robot. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, gusto niya, kung susunod man tayo sa Kanya, malaya nating pipiliin ang kabutihan. If you are free, then you are truly child of God. And as truly child of God, always choose what is good and be responsible for all the consequences of our actions. Be free today, choose what is right. And for your assignment, reflection paper, I would like to ask you again, you may write a 300 words and explain why you should be free. Or why I should be free. In 300 words, make your reflection. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos. Saan man kayo ngayon, ingat palagi at magdasalan tayo.